Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang matanda at sa kanyang apo na nakaranas na matinding kalupitan sa gitna ng laot mula sa isang mapagmataas na kapitan ng barko. Ngunit ang hindi alam ng lahat, ang batang tinrato nilang basahan ay nagtataglay ng isang lihim na luluhod ang sinumang nagmataas. Isang katotohanang nakatago sa nakaraan, nagigising sa konsensya ng nagkasala. Ano kaya ang nakasulat sa kapalaran kapag ang hustisya ang mismong sisingil? Bago tayo magpatuloy sa ating kwento ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po! At simulan na po natin. Gabi ng matinding unos sa gitna ng karagatang Pasipiko. Ang dambuhalang barko na MV Esperanza ay sumasayaw sa bagsik ng naglalakihang alon. Sa loob ng marangyang kapitan ng barko, kampanting umiinom ng mamahaling kape ang kapitan nitong si Kapitan David. Si David ay kilala hindi lang sa kanyang galing sa paglalayag, kundi sa kanyang labis na kayabangan at kawalan ng awa sa mga mahihirap. Para sa kanya, ang mundong ito ay para lamang sa mga mayayaman at makapangyarihan. Habang pinapanood niya ang ulan sa bintana, pumasok ang kanyang kanang kamay at tapat na tripulante na si Tomas. Kapitan David, humihingi po ng paintulot ang matandang mekaniko na si Mang Rico at ang kasama nitong batang katulong na si Juan. Gusto po sana nilang sumilong sa lower deck dahil pinasok na ng tubig dagat ang quarters sa mga utility workers sa ilalim. Masyadong mapanganib ang bagyo ngayon para sa kanila. At bakit naman sila papapasukin dito sa itaas, Tomas? Ang lower deck ay para lamang sa mga opisyal at mga kargamentong may halaga. Ang mga tulad ni Mang Rico ay binabayaran para magtiis. Sabihin mo sa kanila, ayusin na lang makina para hindi tayo tumirik. Huwag silang magreklamo na parang mga bata. Samantala, sa maingay at mainit na silid ng makina, basang-basa at nanginginig sa ginaw ang 70 taong gulang na si Mang Rico. Sa kabila ng kanyang katandaan at pumuputing buhok, patuloy siya sa pag-ikot ng mga tornilyo habang ang 7 taong gulang na si Juan ay maigpit na nakahawak sa kanyang lumang jacket. Si Juan ay isang batang may busilak na puso. May kakaibang nunal na hugis ng bituin sa kanyang kaliwang pulso at laging nakangiti sa kabila ng hirap. Huwag kang matakot, Juan. Hanggat narito si Lolo, walang mangyayaring masama sa iyo. Kumapit ka lang na maigpit sa bakal habang inaayos ko ang pipeline na ito. Lolo, nagugutom na po ako. Tsaka natatakot po ako sa tunog ng alon. Bakit po ba galit sa atin ang kapitan? Sabi po ng ibang kasama natin, bawal daw po tayo umakyat doon sa taas kasi marami daw po tayo. Huwag mo na lang silang pansinin, Apa. Ang mahalaga ay marangal ang trabaho natin. Ang puso ng tao ang tinitingnan ng may kapal, hindi ang ginto o ang ranggo sa barko. Balang araw, maiintindihan mo rin kung bakit tayo narito. Biglang bumukas ang pinto ng engine room at pumasok si Kapitan David. Kasunod nito si Tomas. May hawak na flashlight ang kapitan at baka sa mukha nito ang galit dahil sa pagbagal ng takbo ng barko. Rico! Bakit bumababa ang pressure ng makina? Binabayaran kita para siguraduhin mabilis ang takbo ng barkong ito. Kung hindi nyo kaya ang trabaho, baka gusto nyo magpalutang-lutang na lang sa dagat. Kapitan David, humingi po ako ng paumanhin. Luma na po ang selyo ng piston. Ginagawa ko po ang lahat. Pero pakiusap po sana. Kahit ang apo ko na lang po na si Juan ang patuloy ninyo sa tuyong silid sa itaas. May lagnat po ang bata at hindi niya kakayanin ng lamig dito sa ilalim. Ang batang yan, isang palamunin sa barkong ito. Wala akong pakialam kung may lagnat siya o wala. Hindi hotel ang barko ko para sa mga pulubi. Kung gusto niyong mabuhay, tapusin mo ang trabaho mo ngayon din. Sa labis na takot at pagod,
Aksidenteng nabitawan ni Juan ang hawak niyang wrench. Nahulog ito at gumulong papunta sa sapatos ni Kapitan David. Dahilan upang matalsikan ng maraming langis ang mamahaling leather shoes ng kapitan. Buisit na bata ka. Tumingin ka sa ginagawa mo. Alam mo ba kung magkano ang sapatos na ito? Mas mahal pa ito sa buhay ninyong dalawa. Sorry po, Kapitan. Hindi ko po sinasadya. Nadulas lang po ang kamay ko. Kapitan, ako na po ang humihingi ng tawad. Bata lang po siya. Huwag niyo po siyang saktan. Walang disiplina ang batang ito. Dahil pinalaki ng isang mahinang matanda. Hindi kayo nararapat sa barkong ito. Tomas, dalhin ang dalawang ito. Sa deck ngayon din. Pero Kapitan, malakas ang bagyo sa labas. Wala akong pakialam. Utos ko ito. Tomas, iakyat sila sa deck. Persahang dinala si Mang Rico at Juan sa open deck ng barko, kung saan marahas ang ampas ng hangin at ulan. Ang dilim ng gabi ay tinatanglawan lamang ng kidlat. Hawak-hawak ni Mang Rico ang kanyang apo habang nakatayo sila malapit sa railings ng barko. Sumunod si Kapitan David, mukhang walang takot at puno ng puot. Gusto niyong magpahinga, di ba? Gusto ninyong lumamig ang katawan ng batang iyan? Sige, ibibigay kong gusto nyo. Kapitan, huwag po. Maawa ka sa bata. Kung may galit ka, sa akin na lang. Huwag ang apo ko. Ang mga tulad nyo ay basura sa lipunan. Walang makakaalam kung anong mangyayari sa inyo dito, sa gitna ng karagatan. Sa isang iglap, dahil sa matinding yabang at kawalan ng puso, marahas na itinulak ni Kapitan David si Juan papalapit sa gilid ng barko. Dahil sa dulas ng sahig at sa lakas ng tulak, nawalan ng balanse ang bata. Sumabit ang damit ni Juan sa railings, ngunit sa bigat ng alon na sumalpok sa gilid, tuluyan itong nahulog sa madilim at malamig na dagat. Lolo! Saklolo! Juan, hindi! Nang makita ni Mang Rico na nilamon ng dambuhalang alon ang kanyang pinakamamahal na apo, hindi na siya nag-atubili. Tiningnan niya si Kapitan David ng may matinding pigati at puot bago siya tumalon sa dagat upang iligtas si Juan. Ang dalawa ay mabilis na nilamon ng kadiliman ng karagatan. Si Tomas ay napahawak sa kanyang ulo sa sobrang gulat at takot sa nasaksiyan. Kapitan, ano ang ginawa mo? Tinulak mo ang bata. Patay na sila sa ganyang kalakas na alon. Isang aksidente ang nangyari, Tomas. Nadulas sila dahil sa bagyo. Yan ang ilalagay mo sa logbook. Kung may magsalita sa mga crew, sisiguraduhin kong hindi na sila makakatrabaho sa kahit anong barko sa buong mundo. Intindi? Apo, Kapitan. Walang nakakita. Walang nakakaalam. Lumipas ang bagyo. At pagkatapos ng ilang araw ay dumaong ang MV Esperanza sa isang malayong lalawigan para sa isang linggong maintenance. Si Kapitan David, upang takasan ang multo ng kanyang ginawa, ay nagpasyang maglakad-lakad sa dalampasigan ng bayan na iyon. Habang naglalakad sa tabi ng mga lumang kabahayan malapit sa Pangpang, nakakita siya ng isang maliit at abandonadong kubo. May kung anong lakas ang tila humila sa kanya upang pumasok sa loob nito upang magpaulan o magpahinga. Ngunit ang hindi alam ni Kapitan David, ang pagpasok niya sa kubang iyon ang magiging mitya ng pagkabiyak ng kanyang puso. Isang lumang gamit ang makikita niya doon na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ano kaya ang misteryong naghihintay sa loob ng silid na iyon? Sino nga ba talaga si Juan sa buhay ng mayabang na kapitan? Napakatahimik ng paligid habang dahan-dahang humahakbang si Kapitan David papasok sa tila inabandonang kubo sa Pangpang. Ang tanging naririnig na tunog ay ang banayad na ampas ng alon at ang langit-ngit ng sahig na gawa sa kawayan. May kung anong kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Isang malamig na simoy ng hangin na tila may binubulong na hindi niya maintindihan. Inilabas niya ang kanyang mamahaling cellphone at binuksan ang flashlight nito upang liwanagan ang madilim na silid. Alikabok, mga lumang lambat
at amoy ng tuyong dagat ang sumalubong sa kanya. Ngunit habang nag-iikot ang liwanag ng kanyang ilaw, nahagip ng kanyang mga mata ang isang maliit na lamesa sa sulok. May nakapatong ditong isang bagay na pamilyar. Isang bagay na biglang nagpatibok ng mabilis sa kanyang puso. Lumapit si David, nanginginig ang mga kamay. Hindi maaari ito. Paanong narito ang bagay na ito? Isang lumang kahon na gawa sa mamahaling kahoy ang nakabukas ng kaunti. Sa loob nito ay nakalatag ang isang gintong kwintas na may pendant na hugis timon ng barko. Ang eksaktong kwintas na ipinagawa ni David, 7 taon na ang nakakaraan para sa kanyang kaisa-isang anak bago ito mawala sa isang malubhang trahedya. Sa tabi ng kwintas ay may isang lumang litrato. Isang larawan ng isang sanggol na may malaking nunal sa hugis ng bituin sa kaliwang pulso. Nalaglag ang cellphone ni David sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at napalood siya sa maruming kawayan. Ang batang may nunal sa pulso, ang batang tinawag niyang basura, ang batang may hugis bituin sa kamay na itinulak niya sa malupit na karagatan, ay walang iba kundi ang sarili niyang anak. Diyos ko! Anong ginawa ko? Si Juan ang anak ko! Ang anak ko na matagal ko nang hinahanap. Bakit? Bakit sa dinami-rami ng tao, ang sarili kong dugo ang pinagmalupitan ko? Rico, bakit nasa iyong anak ko? Sa gitna ng kanyang pag-iyak at pagsisisi, isang mahinang boses mula sa pinto ang pumutol sa katahimikan. Isang boses na tuyo, pagod, ngunit puno ng pamilyar na otoridad. Dahil nung gabing lumubog ang barkong sinasakyan ng asawa at anak mo, 7 taon na ang nakakaraan. Ako ang nakasagip sa kanya, David. Ako na isang mahirap na mekaniko ang nagpalaki sa kanya habang ikaw ay nagpapakasasa sa yaman at kayabangan mo. Rico, boy ka. Paano nakaligtas ka sa bagyo? Nasaan ang anak ko? Nasaan si Juan? Pakiusap. Sabihin mo sa akin. Huwag mo akong lapitan, David. Nawalan ka na ng karapatang tawagin siyang anak. Nung mismong sandali na itinulak mo siya sa dagat, ang karagatan na nagbigay sa iyo ng yaman, ang siya rin kumuha sa kanya dahil sa sarili mong kalapitan. Patawarin mo ako, Mang Rico, na nagmamakaawa ako sa iyo. Sabihin mo sa akin na, boy si Juan, gagawin kong lahat. Ibibigay ko lahat ng yaman ko, ang barko ko, ang lahat ng pera ko. Ibalik mo lang ang anak ko sa akin. Yaman? Pera? Yan bang tingin mo sa buhay ng tao? Nadadaan sa salapi. Noong nagmamakaawa ako sa iyo, sa engine room para patuloyin ang bata sa tuyong kwarto dahil may lagnat siya. Nakinig ka ba? Noong humihingi ng patawad ang bata dahil lang natalsikan ng langis sa sapatos mo, naawa ka ba? Ang kayabangan mo, ang pumatay sa sarili mong pangarap, David. Kasalanan ko. Kasalanan ko ang lahat. Juan, anak ko, patawarin mo si Papa. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Rico? Bakit itinago mo siya sa akin? Dahil alam kong kapag nalaman mong buhay siya, palalakin mo siyang katulad mo. Isang taong walang puso at mapagmataas. Gusto ko siyang lumaking marangal, marunong rumespeto sa kapwa, kahit sa pinakamahirap na tao. Kaya pumasok ako sa barko mo bilang mekaniko para makita ko kung nagbago ka na ba, kung handa ka na bang maging ama. Pero anong nakita ko? Isang demonyo na nakasuot ng uniforme ng kapitan. Hindi matanggap ni Kapitan David ang katotohanan. Tumakbo siya palabas ng kubo. Sumisigaw sa gitna ng dalampasigan, tinatawag ang pangalan ng kanyang anak na si Juan. Hinahampas niya ang kanyang dibdib habang ang alon ay sumasayad sa kanyang mga paa. Ang gabi ay naging saksi sa pagdurog ng isang mapagmataas na lalaki. Ngunit habang siya ay umiikbi sa buhanginan, napansin niya na wala na si Mang Rico sa loob ng kubo nang balikan niya ito. Tila ba isang multong matanda na nagpakita lamang upang ipamukha sa kanya ang kanyang pinakamalaking kasalanan. Kinabukasan,
Bumalik si Kapitan David sa barkong MV Esperanza. Ang kanyang muka ay maputla, walang tulog at halatang gulo ang isip. Nakita ito ng kanyang kanang kamay na si Tomas na nagtataka sa biglang pagbabago ng ugali ng kapitan. Kapitan David, ayos lang po ba kayo? Mukhang hindi kayo nakatulog. May problema po ba tungkol sa ulat sa Coast Guard o sa aksidente ni Mang Rico? Tomas, ihanda mong mga tauhan. Maglayag tayo muli. May kailangan akong hanapin sa gitna ng dagat. Kahit ubusin ko ang buong buhay ko, hanapin ko sila. Pero kapitan, diniklara na silang nawawala at posibleng patay na. Ano pang hanapin natin sa laot? Masyadong mapanganib kung babalik tayo sa rutang iyon dahil may paparating na namang masamang panahon. Gawin mo na lang ang sinasabi ko, Tomas. Kung ayaw mong ikaw ang itapon ko sa dagat, tara na, maglayag tayo ngayon din. Ngunit ang hindi alam ni Kapitan David, si Tomas ay may sarili na ring plano. Hindi na masikmura ni Tomas ang kasamaan ng kapitan at ang pagkaalam na itinapon nito ang isang bata ay nag-iwan ng matinding takot sa kanyang puso. Habang naghahanda ang barko, lihim na kinuha ni Tomas ang kanyang radyo at may tinawagang isang opisyal ng batas sa pantalan. Sir, ito po si Tomas mula sa MV Esperanza. May ibubunyag po akong krimen na ginawa ng aming kapitan. May tinatago siyang malaking kasalanan tungkol sa pagkawalang ng matanda at ng bata. Kailangan nyo kaming harangan bago pa kami makalayo. Bulong ni Tomas sa radyo sa isang tago sa sulok. Habang umaandar ang makina ng barko patungo muli sa malalim na karagatan, ang langit ay muling nagdilim. Ang mga alon ay tila nagpupulong, naghahanda para sa isang mas malaking pangusga. Si Kapitan David ay nakatayo sa deck, hawak ang gintong kwintas ng kanyang anak, habang ang luha ay patuloy na dumadaloy. Ngunit sa ilalim ng deck, sa pinakamadilim na bahagi ng barko na hindi pinupuntahan ng sinuman, may isang anino ang dahan-dahang gumagalaw. Isang maliit na kamay na may nunal na hugis ng bituin ang humawak sa isang switch ng kuryente ng makina. Buhay ba si Juan? O may iba pang puwersa ang nagaganap sa loob ng barko na magdadala ng kakaibang twist sa trahedyang ito? Umuugong ang dambuhalang makina ng MV Esperanza habang unti-unting lumalayo sa pangpang ng daungan. Sa labas, ang kalangitan ay muling nagbabadya ng masamang panahon. Tila ba nakikisabay sa madilim at magulong isipan ng mga taong nasa loob nito. Sa control room, nakatitig lamang si Kapitan David sa kawalan. Ang kanyang mga kamay na dati ay matatag sa paghawak ng manibela ng barko ay nanginginig na ngayon habang maigpit na nakasara sa gintong kwintas ng kanyang anak. Habang abala ang lahat ng tripulante sa pag-aayos ng mga kargamento, isang kakaibang aberya ang biglang naganap. Ang mga ilaw sa buong barko ay sabay-sabay na kumislap. Patay-sindi, patay-sindi, bago tuluyang nagdilim ang buong lower deck. Engine room, anong nangyayari sa ilalim? Bakit nawala ng supply ng kuryente ang auxiliary light natin? Ayusin nyo yun agad. Baka magalit na naman ang kapitan. Chief Tomas, hindi po namin alam. May pumutol po ng main breaker dito sa pinakatagong sulok ng compartment. Ang nakakapagtaka, selyadong silid na ito at tanging si Mang Rico lang ang may hawak ng susi bago siya nawala. Sabi ng isang crew member sa radyo. Napatigil si Tomas. Napatingin kay Kapitan David na walang pakialam sa paligid. Anong ibig mong sabihin? May tao ba riyan sa ilalim? Siyasatin niyong mabuti. Samantala, sa pinakailalim na bahagi ng barko, sa madilim at masikip na daanan kung saan nakatago ang mga reserbang langis at lumang piyesa, isang maliit na figura ang dahan-dahang naglalakad. Ang kanyang mga yapak ay walang tunog dahil sa dulas ng sahig. May hawak siyang maliit na pliers at screwdriver. Habang tumatama ang konting liwanag mula sa bintana ng emergency hatch, nakita ang kanyang kaliwang pulso.
Isang nunal na hugis bituin ang malinaw na nakaukit doon. Si Juan. Buhay ang bata. Ngunit ang kanyang mga mata na dati ay puno ng kawalan ng malay at takot ay napalitan ngayon ng isang matatag at tila may mas malalim na layunin. Sa tabi ng isang dambuhalang generator, lumabas mula sa anino ang isa pang figura. Si Mang Rico. Ngunit may kakaiba sa kilos ng matanda. Mas mabilis ito at hindi na umuubo tulad ng dati. Lolo, tapos ko na pong i-disconnect ang backup power ng navigation system. Hindi na nila makikita sa radar kung may paparating na ibang sasakyang pandagat o kung nasaan na tayo eksakto. Bulong ni Juan kay Mang Rico. Magaling apo. Sapat ng ginawa mo. Ngayon, hayaan nating ang sariling takot at multo ng nakaraan ang magpabagsak sa mayabang na kapitan na iyan. Ang akala niya ay madadaan niya sa pera at kapangyarihan ang lahat. Hindi niya alam ang karagatan mismo ang sisingil sa kanya. Lolo, totoo po bang narinig ko kagabi sa kubo? Si Kapitan David, siya po ba talaga ang tatay ko na nawawala? Siya po ba ang dahilan kung bakit tayo naghihirap? Juan, makinig ka sa akin ng mabuti. Ang dugo mo ay dugo niya. Ngunit ang puso mo ay pinalaki sa pagmamahal at kababaang loob. Ang taong iyon ay naging bulag sa yaman kaya kanya itinapon. Huwag ka mag-alala. Hindi ko hahayaang saktan kanya muli. Ang hustisya ay darating sa paraang hindi niya inaasahan. Sa itaas ng deck, hindi na nakatiis si Kapitan David. Ang biglang pagkawala ng kuryente at ang kakaibang pakiramdam na may nagmamasid sa kanya ay nagtulak sa kanya upang bumaba mismo sa engine room. Hawak ang kanyang flashlight at isang baril na nakasukbit sa kanyang bewang para sa kanyang proteksyon. Tinahak niya ang madilim na hagdanan pababa. Rico! Alam kong narito ka. Huwag mo akong paglaruan. Kung buhay ka, lumabas ka. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Gagawin ko ang lahat. Naririnig mo ba ako? Ang boses ni David ay umalingaw-ngaw sa bakal na dingding ng barko. Biglang, sa dulo ng pasilyo, bumukas ang isang emergency light. Sa ilalim ng pulang liwanag nito, nakatayo ang isang maliit na bata. Nanlaki ang mga mata ni Kapitan David. Binitawan niya ang kanyang flashlight na gumulong sa sahig at napasandal siya sa dingding. Juan? Anak ko? Buhay ka? Diyos ko, buhay ang anak ko! Nagmadaling lumapit si David. Balak yakapin ang bata ng buong higpit upang humingi ng tawad. Ngunit bago pa man siya makalapit ng 3 hakbang, isang pinto ng compartment ang biglang sumara sa pagitan nila. Isang makapal na glass partition na ginagamit sa mga fire isolation. Hindi niya mahawakan ang bata. Si Juan ay nakatayo lang sa kabila ng salamin. Tinitingnan ng kanyang ama ng walang takot, ngunit may luha sa mga mata. Juan, buksan mo ito anak. Si Papa ito. Patawarin mo ako. Hindi ko alam na ikaw ang anak ko. Itinula kita. Muntik na kitang mapatay. Pakiusap. Buksan mo ito. Yayakapin ka lang ni Papa. Kapitan, nung gabing nahulog ako sa dagat, umiyak ako at sumigaw. Pero hindi mo ako nilingon. Kung hindi po dahil kay Lolo Rico na tumalon para sagipin ako at sa mga mangingisda na nakakita sa amin malapit sa pangpang, patay na po ako ngayon. Bakit kailangan mo muna malaman na anak mo ako bago ka magkaroon ng awa? Kung ibang bata bang itinulak mo, hindi ka ba magsisisi? Mali ako, Juan. Napakayabang ko. Napakasama ko. Parusahan mo ako. Saktan mo ako. Pero wag mo akong iwan. Anak kita. Ikaw ang buhay ko. Sa likod ni Juan, lumitaw si Mang Rico. Hawak ng matanda ang isang control panel. Tumingin siya kay Kapitan David nang may malamig na ekspresyon. David, huli na ang lahat para sa pagsisisi ng isang marangyang kapitan. Ang barkong ito
ay papasok sa jurisdiksyon ng mga otoridad sa susunod na ilang minuto dahil tinawagan na sila ni Tomas. Ngunit bago kanila hulihin, may isang bagay ka pang dapat malaman tungkol sa totoong twist ng buhay mo. Ano ang ibig sabihin ni Mang Rico? Anong lihim pa ang nakatago sa likod ng pagkatao ng matandang mekaniko at sa pagkawala ng pamilya ni David 7 taon na ang nakakaraan? Habang ang barko ay patuloy sa pag-andar, patungo sa mga naghihintay na pulis, ang takot sa mukha ni Kapitan David ay napalitan ng matinding kalituan. Nabalot ng nakabibinging katahimikan ang espasyo sa pagitan ng makapal na salamin. Sa isang panig, nakaluhod ang isang makapangyarihan at mayamang kapitan. Basag ang boses at gumagapang sa sariling luha. Sa kabilang panig naman ay ang matandang mekaniko at ang 7 taong gulang na batang si Juan na nakatitig sa lalaking nagbigay sa kanya ng buhay ngunit nagbigay din ng kanyang pinakamatinding bangungot. Patuloy ang pag-ugong ng emergency alarm sa background. Hudyat na unti-unti nang nawawalan ng kontrol ang navigation system ng barko dahil sa ginawang pag-disconnect ni Juan sa mga kable ng kuryente. Rico, ano pang gusto mong malaman ko? Hindi pa ba sapat na pinapatay niyo ako sa buhay na impyerno ngayon? Nakikita ko ang anak ko pero hindi ko siya mayakap. Patawarin niyo ako. Pakiusap. Buksan mo itong pinto. Alam mo David, 7 taon mong hinanap ang pamilya mo. Ang alam mo, lumubog ang barkong sinasakyan nila dahil sa isang aksidente sa laot habang ikaw ay nasa ibang bansa at nagpapakasasa sa karangyaan. Pero tinanong mo ba ang sarili mo kung bakit sila umalis sa poder mo nung gabing iyon? Anong ibig mong sabihin? Umalis sila dahil gusto nilang magbakasyon sa probinsya, di ba? Kasinungalingan. Umalis ang asawa mo dahil hindi na niya masikmura ang kasamaan at kayabangan mo. Naalaman niya mga iligal na kontrabado na ipinapasok mo sa mga barkong pinamamahalaan mo. At nung gabing lumubog ang barko nila, hindi iyon aksidente. Ang mga kasosyo mo sa krimen ang nagpabagsak sa barkong iyon para patahimikan ang asawa mo. Hindi totoo yan. Isang aksidente ang sinabi ng mga otoridad sa akin. Sino ka ba talaga, Rico? Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Isang simpleng mekaniko ka lang sa barko ko, di ba? Dahan-dahang itinaas ni Mang Rico ang kanyang kamay. Inalis niya ang kanyang suot na lumang sombrero. At gamit ang isang basang tela, pinunasan niya ang ilang bahagi ng kanyang mukha na may artificial na dumi at makeup para magmukhang mas matanda. Inayos niya ang kanyang tayo, isang tindig na hindi sa isang ordinaryong 70 taong gulang na matanda, kundi sa isang lalaking may pinag-aralan at mataas ang katungkulan. Hindi mo na ba ako nakikilala, Kapitan David? Ako si Ricardo Santos, ang dating Chief Investigator ng Maritime Bureau. 7 taon na ang nakakaraan. Ang tiyuhin ng yumaong asawa mo at ang nag-iisang natitirang pamilya ni Juan. Ikaw? Chief Ricardo? Ang investigador na bigla na lang nawala matapos ang trahedya. Ikaw ang nagtago sa anak ko. Pinalitan mo ang pangalan niya. Ginawa mo siyang katulong sa barko ko. Bakit? Bakit mo ito ginawa sa akin? Dahil nung gabing sinagip ko si Juan mula sa lumubog na barko, alam kong ang buhay niya ay nasa panganib kung ibabalik ko siya sa iyo. Gagamitin siya ng mga kaaway mo para patahimikin ka. Kaya nagpanggap akong patay. Nagpanggap akong isang mahirap na mekaniko na nagngangalang Rico. At tinintay ko ang tamang panahon. Pumasok ako sa barko mo para patunayan kung may kaunting pagmamahal ka pa ba sa kapwa. Kung nagbago ka na, matapos mawala ang pamilya mo. Tumingin si Juan sa kanyang ama at umiiyak. Pero, masama po pala talaga kayo, Papa. Itinulak niyo po ako dahil lang sa sapatos ninyo. Kung hindi po ako sinagip ni Lolo Ricardo nung gabing iyon, baka po patay na ako. Baka po naging pagkain na po ako ng mga isda. Bawat salita ni Juan ay parang kutsilyong sumaksak sa puso ni David. Ang kayabangan na kanyang ipinagmamalaki sa loob ng maraming taon
ay tuluyang nadurog. Napagtanto niya na ang kaisa-isang bagay na natitira sa kanyang buhay, ang kanyang anak, ay siya mismo ang nagtangka nitong pumatay dahil sa kanyang mapagmataas na ugali. Biglang narinig ang malakas na sirena mula sa labas ng barko. Ang mga ilaw ng mga patrol boat ng Coast Guard at ng kapulisan ay tumama sa mga bintana ng MV Esperanza. Sa itaas ng deck, narinig ang sigawan ng mga pulis at ang boses ni Tomas na nagtuturo kung nasaan ang kapitan. Nasa ilalim po siya. Nasa lower deck ang kapitan. May hawak siyang baril at baka saktan niya matanda at ang bata. Dahil sa nagaganap na ingay, napatingin si Ricardo sa itaas. Pagkatapos ay kay David. Tapos na ang laro, David. Darating na ang batas para singilin ka sa tangkang pagpatay kay Juan at sa mga nakaraan mong iligal na gawain na matagal ko nang naitala at naipasa sa mga otoridad bago tayo sumakay sa barkong ito. Juan, anak ko, patawarin mo si Papa. Kahit ipakulong nila ako habang buhay, kahit patay nila ako ngayon, gusto ko lang malaman mo na mahal kita. Patawarin mo si Papa. Dahan-dahang lumapit si Juan sa control switch sa pader. Tumingin muna siya kay Ricardo na tumango naman bilang pahintulot. Pinindot ng bata ang pulang button at ang makapal na glass partition ay dahan-dahang bumukas. Agad na sumugod si Kapitan David at niyakap na maigpit ang bata habang humahagulgol sa iyak. Sa unang pagkakataon, ang mayabang na kapitan ay umiyak tulad ng isang batang nawawala. Ngunit sa likod ng pintuan ng engine room, bumukas ang pinto at pumasok ang mga armadong pulis. Kasunod, si Tomas. Kapitan David, itaas mo ang iyong mga kamay. Ikaw ay arestado sa kasong attempted murder at illegal trafficking. Huwag kang gagalaw. Habang pinapusasan si Kapitan David, binitawan niya si Juan ng may mabigat na kalooban ngunit may kapayapaan sa kanyang mga mata dahil nalaman niyang buhay ang kanyang anak. Ngunit bago siya tuluyang mailabas ng mga pulis, lumingon si David kay Ricardo at may isang huling kahilingan. Ano kaya ang huling hiling ng kapitan? At ano ang magiging kapalaran ni Juan ngayong alam na niya ang katotohanan tungkol sa kanyang tunay na ama? May mas malaki pa palang twist na magaganap sa pagtatapos ng kwentong ito na hindi inaasahan ng lahat. Malamig ang bakal ng posas na nakakabit sa mga pulso ni Kapitan David habang dahan-dahan siyang inaakay ng mga otoridad paakyat sa dek ng barko. Ang ulan ay tila tumitigil na rin at ang kalangitan ay unti-unting nagpapakita ng liwanag matapos ang mahabang gabi ng unos. Sa bawat akbang ni David, ramdam niya ang bigat ng bawat taon ng kanyang kayabangan na ngayon ay gumuhuna sa kanyang harapan. Bago siya tuluyang isakay sa patrol boat ng mga pulis, huminto si David. Lumingon siya kay Ricardo na nooy hawak-hawak ang kamay ni Juan. Chief Ricardo, alam kong wala akong karapatang humingi ng pabor sa iyo matapos ang lahat ng ginawa ko. Tatanggapin ko ang anumang parusa ng batas. Ipakulong niyo ako habang buhay. Karapat-dapat lang ako sa impyerno. Pero pakiusap, ang anak ko, huwag mo siyang hayaang lumaki na may puot sa kanyang puso. Alagaan mo si Juan. Ibigay mo sa kanya ang buhay na hindi ko naibigay dahil sa sarili kong kasamaan. Huwag ka mag-alala, David. 7 taon ko siyang pinalaki sa pagmamahal at dangal. Mananatili siyang mabuting bata. Ang batas ang sisingil sa mga kasalanan mo. Ngunit ang pagpapatawad ng anak mo, ang kailangan mong pagtrabahuhan sa loob ng rehas. Papa, hindi po ako galit sa inyo. Sabi po ni Lolo Rico, ang taong marunong magsisi ay laging may pag-asa sa Diyos. Magpapakabait po ako. Hihintayin ko po ang araw na magbago kayo ng tuluyan. Salamat, Juan. Salamat, anak ko. Patawarin mo si Papa, ha. Pangako, pagbabayaran ko lahat ng ito. Habang isinasakay si Kapitan David sa bangka ng pulisya, isang malaking sorpresa ang naghihintay sa daungan. Pagdaong ng patrol boat, sinalubong sila ng mga mamamahayag
at ng matataas na opisyal ng Maritime Bureau. Ngunit sa likod ng mga pulis, may isang sasakyan na humarang. Bumukas ang pinto nito at isang babae ang dahan-dahang bumaba. Siya ay may mga bakas ng hirap sa muka, ngunit marangya ang kasuotan. Nanlaki ang mga mata ni Kapitan David, pati na rin na Ricardo. Elena, buhay ka? Paano? Paanong nangyari ito? Si Elena, ang asawa ni David, na 7 taon nang idineklarang patay sa paglubog ng barko. Dinaluan niya si Juan at tiyakap ito ng buong higpit habang umiiyak. Juan, ang anak ko, sa wakas, nayakap din kita. Elena, ang akala ko ay hindi ka nakaligtas sa mga kasosyo ni David nung gabing iyon. Chong Ricardo, nakaligtas ako sa tulong ng isang lihim na saksi. Kinailangan ko magtago sa ibang bansa sa ilalim ng Witness Protection Program upang tipunin ang lahat ng ebidensya laban sa mga sindikatong nagpapabagsak sa barko namin. David, alam ko nagkasala ka sa batas dahil sa pagbulag mo sa pera. Ngunit nalaman ko ang lahat. Ikaw ang nagpundo sa operasyon para pabagsakin ng mga sindikatong pumatay umano sa amin, tama ba? Oo, Elena. Nung akala kong patay na kayo, ginamit ko ang yaman ko para pasukin ang iligal na mundo nila. Para lang mahanap ang hustisya sa sarili kong paraan. Naging mayabang ako at malupit dahil akala ko walang saysay ang buhay kung wala kayo. Hindi ko alam na ang anak ko pala ay kasama lang ni Chief Ricardo sa sarili kong barko. Dito nabuo ang huling piraso ng puzzle. Si Kapitan David ay naging halimaw at mayabang dahil sa matinding pigati at maling paraan ng paghiganti sa pag-aakalang patay na ang kanyang pamilya. Ngunit ang batas ay walang kinikilingan. Sa kabila ng kanyang motibo, kailangan pa rin niyang pagbayaran ang kanyang mga naging iligal na gawain at ang tangkang pagmamalapit kay Juan. Hinatulan si Kapitan David ng ilang taong pagkakabilanggo. Ngunit sa pagkakataong ito, may kapayapaan na sa kanyang puso. Alam niyang buhay ang kanyang asawa at anak at may pagkakataon pa siyang magbago. Si Juan naman ay lumaking kasama ang kanyang ina at si Ricardo na itinuring na niyang tunay na lolo habang buhay. Hindi nawala ang nunal na hugis bituin sa kanyang pulso. Ito ay isang paalala na sa gitna ng pinakamadilim na gabi at bagyo sa dagat, may liwanag na laging gagabay sa atin patungo sa tamang dalampasigan. At dito nagtatapos ang ating kwento. Isang kwento ng kayabangan na itinawid ng pagmamahal at ng pamilyang pinaglayo ng tadhana ngunit pinagtagpo muli ng karagatan. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig dito sa Tamoxki TV. Huwag po nating kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-share ang kwentong ito. Hanggang sa susunod na kapanapanabik na kwento, naway pagpalain kayong lahat ng may kapal. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.